Uminom ka, mahal kong kapatid. Pagkatapos uminom, magpakaligaya ka. Jiang Sixu, bakit mo ito ginagawa sa akin? Kung malaman ng magulang ko, hindi ka nila patatawarin. Ang dalawang matandang iyon, naipadala ko na sila, papunta na sa kabilang buhay. At ikaw, hindi ka na rin isang maharlikang dalaga. Jiang Sixu, matagal ka nang pinalaki ng Jiang. Bakit ka gumanti ng masama? Dahil kapag namatay kayong lahat, maaari akong maging ang tunay na anak ng Jiang. Ano pa ang hinihintay mo? Tapusin mo na ako. Huwag kang magmadali. Para sa akin, may halaga ka pa. Halos epektibo na ang gamot. Itapon mo siya sa kama ni Master Shen. Ang init. Nasaan ito? May problema ang alak na ininom ko. Sino ang naglakas ng loob, naglasing sa akin? Sino ka? Paano ka napunta sa kwarto? Bakit sa'yo mayroon amoy ng black licorice? Sino ka nga ba? Pakiusap, pakawalan mo ako. Huli na. Sa gabing ito, nahulog ako sa tagsibot. Sinubukan kong lumaban, ngunit hindi makawala. At ang magagawa ko lang, ay ang maghintay ng pag-asa. Ihintayin ang araw na magbubukang liwayway. Si Master Shen ay laging malayo sa babae, ngunit ngayong gabi, siya'y mabangis. Kung hindi lang ako baog, paano mapupunta sa kama ni Master Shen? Si Jiang Sining ang salot. Kunsya, bantayan mo itong hamak na babae. Kapag nabuntis na siya ni Master Shen, ipaalam mo sa akin. Tito Shen, tingnan mo. Kilay ng bata ay napakakapal. Kamukhang kamukha mo. Bawiin ko ang anak ko. Bawiin ko ang anak ko. Tito Shen, ang bata ay sayo nga. Hindi kaya noong isang taon ang babaeng nakasama ko ng isang gabi. Talaga ngang si Jiang Sixu. Pagkalipas ng iyong record, magdaraos ako ng kasal. Palabasin mo ako, Jiang Sixu. Bawiin ko ang anak ko. Mahal kong kapatid. Jiang Sixu. Bawiin ko ang anak ko. Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Wala namang bata. Hindi mo alam na ang isinilang ay patay na sanggol. Hindi, impossible. Narinig ko pa lang, iyak ng bata, impossible. Mahal kong kapatid, kung magmamakaawa ka sa akin, maaaring padadalhan kita para makasama siya. Para magkakasama, Jiang Sixu. Kahit mapunta pa ako sa impyerno, hindi kita titigilan. Mukhang panahon na para ipadala ka sa impyerno. Hindi ako... Hindi ko akalain. Ang mabuting kapatid na pinagkatiwalaan ko, ang siya mismong magpapadala sa akin sa impyerno. Ngunit ako, dahil sa lalaking naka one night stand, nailigtas ang buhay ko dahil sa aksidente. Mula sa impyerno, muling nabuhay ako. Ang pagnanasa ang nagpapaliyab sa akin. Jiang Sixu,
Sisiguraduhin kong mararamdaman ang parehong pagkasunog at ang sakit na tumatago sa but. Ang utang mo sa akin. Magbigay ng baraha. Kamay na puro sa... Ang dealer ng inyong Chin Group, kailan pa bumaba ang standards? Mga basura, nawala ang swerte ko. Ayoko na. Mga walang kwenta, umalis na kayo. Hindi ba mayroon pa ngayon bagong dealer? Nasaan na sila? Tatawagin ko na. Subukan niyo ako. Sino siya? Wow, ang ganda niya. Bumalik na ako, aking mahal na ate. Ayos. Sa wakas, may kapansin-pansin. Mga boss, sino ang nanalo? Ang malaking taya ko ay sa nanalo. Boss Zo, interesante itong babae. Yung bago. May kaya naman. Kaso lang, mukhang kontrabida. Sayang, patay na siya. Out ka na. Master Shen. Mabilis. Ashtray, ayaw na ayaw ni Master Shen sa amoy uso. Dali. Nagsisigarilyo ka na naman. Paumanhin, Master Shen. Nagkayo si craving lang ako. Humikit ako. Katatapos ko lang sa sermon ni ate. Akala ko malaki ang problema. Isa lang itong 3 spades. Kung gusto mong magtrabaho dito, dapat sumunod sa patakaran. Dahil nagsalita na si Master Shen, patuluyin mo na. Jiang Sixu, ang laro ko sa iyo, mula ngayon. Abangan niyo ang susunod na mahuhulog sa bangi. Ikaw. Mga boss, welcome sa laro. Bagong dealer. Dapat sumailalim sa test ko. Kapag may bagsak, isespesyalan kita ng tutorial. Walang problema. Kapag nanalo ka, kakainin mo ako. Kapag ako nanalo, kakainin kita. Sang-ayon ka? CJ. Tara, laro tayo, tol. 4 na lead. 4 na inip. Natalo ka ko. Paano iyon posible? Kung ano ang napagkasunduan, sundin. Alas negatibo 1-0 ng gabi. Kakainin na kita. Naaalala mo ba to? Sino ka? Anong balak mo? Nakikilala mo ba tong tao sa larawan? Saan ko malalaman yan? Mukhang hindi pa sapat ang sakit. Magsalita ka. Bakit niyo ginawa ng masama ang pamilya Jaya? Noong nakaraan, Sumusunod lang ako sa utos. Wala ako kinalaman dito. sino may pakana? Si Jiang Sixu. Noong araw, nabaliw siya kay Shenye. Para makuha niya, ginamit niya lahat ng paraan. Gustong maging tanging tagapagmana ng Angkan Jiang para makapag-asawa sa pamilya Qin. Naalala ko na, kapatid ka ni Jiang Sixu, Jiang Sining. Akala ko patay ka na. Hindi. Ako ang dealer. Mula sa impyerno. Jiang Sixu. Babawiin ko ang lahat. Pati ang lalaking mahal mo. Mga boss, halikayo't maglaro. Bilang dealer, hindi makahawak ng baraha. Hindi pasado ang kakayahan mo. Umalis ka na agad.
Nadudulas ang kamay, ngunit malikhain ang galaw ko. Ano ang tingin mo sa aking galing? Maaaring personal na suriin ni Ginoong Shen. Makipaglaro ka sa akin. Kapag hindi kayo nasiyahan, Ginoong Shen, aalis na ako ng kusa. Nangahas kang makipaglaro sa akin. Ikaw ang una sa lahat. Si Ginoong Shen mula pa noong 18 ay hari ng sugal na. 10 taon nang hindi natatalo. Hindi siya basta kinakalaban. Baguhan pa lang ang babaeng ito, malamang ay tsamba lang. Oo, baka maubos ang puhunan at tubo, mababayaran lahat. Ngunit mayroon akong isang hiling. Hindi pera ang paglalaruan. Paano mo gustong maglaro? Maglalaro ako. Ang gusto ng mga boss na makita. Sa bawat talo, isang damit ang tatanggalin. Pero kung ako ang manalo, gusto kong maupo sa pangunahing pwesto. Game na. Talagang kahanga-hanga ka, Ginoong Shen. Natalo ako. Panalo na naman si Ginoong Shen. Batang babae, hubad na. Hubad na. Tama na. Kung tumaya, dapat tanggapin ang talo. Umalis ka na lang. Hindi. Ako ang nanalo. Bilang dealer, ang pinakamahalaga ay ang kakayahang mangakit ng mga sugarol. Malinaw na ako ang nanalo. Laruin mo ako. Pinaglalaruan mo ba ako? Mahinang klase lang ang aking galing. Pasensya na, Ginoong Shen. Pero ang pinakamahalaga, nakakuha ako ng transaksyon para sa inyo. Bakit mayroon siya? Ang amoy ng black licorice. Bakit mayroon ka? Ang amoy ng black licorice. Magtatrabaho ako ng maayos, Ginoong Shen. Suriin mo. Ang dealer na si Yuan Qian. Ano ang tunay niyang pagkatao? Kung mausisa si Ginoong Shen, mas mabuti pang direkta ninyo akong tanungin. Ngunit Ginoong Shen, pwede mo ba muna akong tulungan? Nahilahin ang zipper ko? Alam mo ba ang ginagawa mo? Sagutin ko ang mga tanong ni Ginoong Shen. Ginoong Shen, kahit itong maliit na pabor, ayaw mong ibigay. Bakit mayroon ka? Ang amoy ng black licorice. Alam din ni Ginoong Shen, itong sangkap ng gamot. Ang black licorice ay gamot sa sakit. Pati na rin ang nakamamatay na lason. Lubos akong mausisa. Kung ano ang nais malaman ni Ginoong Shen sa aspetong iyon. Sagutin mo ang aking tanong. Kung gayon, Ginoong Shen, pakihilarin ang zipper ko muna. Ginoong Shen, ano ang ginagawa mo? Ito ang tunay na amoy ng mga ordinaryong babae. Babalaan kita, magtrabaho ka ng maayos. Kung mauulit pa ito, hindi kita patatawarin. Bini-bini, magdamag na malamig, magbalabal ka. Salamat pero ngayon, hindi na ako ang binibining giant. Tawagin mo na lang akong Yuan Qian. Bini-bini, hindi. Iwi, Yuan, nang patayin ang amo nating do, nagtago ako sa kasino ng Jiang. Ilang taon kong binuksubaybayan, si Giant Sixu. Ano mang gustong malaman, tanong mo lang. Napalagi, si Conche ay hinabol ng mga kaaway, dinuguan hanggang mamatay. Malinis ang pagtatapon sa bangkay, walang nagsuspetsang, kayo ang may kagagawan. Hindi na kailangan gumawa ng masama, may hustisya ang langit. Kilala mo ba si Qin Shen? Ang tulad niyang lalaki. Ano kaya ginagawa ngayon?
mga tulad niya. Sa gabi, panahon ng panganib, malamang nagwawala sa club. Kung ganyan palagi ang lalaki, edi ngayong gabi, iniisip ako. Iwi. Hindi naman siguro pag-akit kay Kinshen. Ang paghihiganti kay Jiang Sixu, si Kinshen ay napakadelikadosong lalaki. Daming babaeng nagsusubok umakit sa kanya, binubugbog niya, o pinapatay ni Jiang Sixu. Ang mga babae, ang ganitong paghihiganti, napakamahal ang kapalit. Mula pa noon, ang di maabot ang pinakakaakit. Ngayong naguguluhan na ang puso ni Kinshen. Susindihan ko ang selos ng lalaki, magliyab, magningas ng todo. Qin Shen, lumabas ka. Buhay ko'y walang silbi. Gusto ko lang maglaro ng baraha. Boss Sutton, Club ni Qin Pandaraya, para ka lang maubos ang yaman. Sayang. Nakahanap ng club na may pandaraya. Ngayong araw, ako si Suoton. Kahit itaya ko pa buhay ko, hahayaan kong magbayad si Qin Shen. Bayaran ng halaga. Basagin nyo. Tingnan ko kung mayroon kang kakayahang gawin yan. Boss Sutton, kayo po ay bisita ng club. Kung kayo'y nandito para magsaya, malugod namin kayong salubungin. Ngunit kung hindi, huwag kaming sisihin sa gagawin. Masayerting bata ka. Tara na, tara na. Tigil dyan. Huwag mo akong makita ulit. Umalis ka. Alis na. Ayos ka lang. Sabi ko na sa'yo dati pa. Ayos ka lang, Huwag mong isiping papalambutin mo ako. Kung hindi, asawa ko. Okay ka lang ba? huwag mo akong babaan. Kung hindi, Mahal. Mahal, okay ka lang ba? ayos lang. Kailangan kong magpanggap na asawa kita. Para malaman ni Kinshen na may asawa na ako. Dahil lang yon ang makakapagpasiklab ng selos niya. Alam ko lang dati, napagod ka sa hindi ko alam na delikado pala. Kung sakaling nasaktan ka, kanina, mababaliw ako sa worry. Nakalimutan kong sabihin kay Shen na mag-asawa kami ni Sinian. Mula ngayon, sisiguraduhin naming gawin ang lahat. Para sa club, umaasa kami sa suporta ni Shenye. Ayos to ah. Isang babaeng may asawa na, nangahaspang lokohin ako. Mahal, may nanggulo daw ngayon sa club. Okay ka lang ba? Mahal, namomroblema ako. Mahal, masakit puwet ko. Tama na yan. Nagkakagulo na nga eh. 5 taon na, hindi mo man lang ako hinawakan. Impotente ka ba? O ayaw mo lang? Jiang Sixu. Nakabukas na ang tarangkada ng impyerno. Maligayang pagdating sa para mong langit na inihanda ko. Kumusta, Nay? Bulag ka ba? Pasensya na po, Nay. Ano to? Hindi ko rin alam. Kanina sa may entrada, marami akong narinig na chismis. Baka makasira sa inyong reputasyon. Kaya sinubukan kong sipain ang lahat ng iyon. Imposible yan. May naninira lang talaga. Tama po, Nay. 5 taon na kayong mag-asawa ni Shenye. Sobra siyang mabuti sa halatang mamahalin ka. Paano siya makikipagrelasyon sa ibang babae? Sino ang may ganitong masamang plano para manggulo sa teritoryo ni Kinshen? Magkalat ng ganyang chismis, siguro sobrang yabang o naghahanap lang na. Nay, panatilihing lihim ito. Kapag may nalaman akong kumalat, papatayin kita. Magsalita ka. Totoo ba talaga ang litrato? Sino ba talaga ang babaeng ito? Natahimik ka na, o baka sabihin mo,
Hindi niyo talaga, ako, ang inyong hipag ay pinapansin. Layas kayong lahat. Hipag, okay ka lang ba? Ikaw rin, Layas? Hipag, naisip ko, kahit may nagpakalat ng chismis, hindi natin pwedeng hayaang kumalat pa. Kaya humanap ako ng lugar para sunugin ang mga litrat. Huwag kang mag-alala, naasikaso ko na ang mga nakakita nito. Tiyak na hindi kakalat. Sino ka ba para magsabi niyan? Anong karapatan mo para makialam sa amin ni Ginoong Shen? Hipag, noong una, tinulungan mo ako. Ang kabutihang iyon, lagi kong tatandaan. Babae, naiintindihan ang kapwa babae. Baka hindi mo kailangang itulak ako palayo. Baka pwede kitang tulungan. Tulungan ako sa ano? Para matulungan kang hanapin ang utak sa likod ng chismis. O kaya naman, tulungan kang bawiin ang lahat ng gusto mo. Kasama ang pagmamahal ni Ginoong Shen. CJ. Sige, tulungan mo ako. Makuha ko ang kanyang sarili at puso. Hipag. Maaari bang itanong, ano ba talaga ang isyu ninyo ni Ginoong Shen? Ang anak. Palagi raw naisip ni Ginoong Shen, hindi ako sapat ang pag-aalaga kay Tiantian. Hindi ako isang responsableng ina. Hipag, pag-aliw sa bata, basta't may puso, may kapalit. Narinig ko, malapit na ang kaarawan ni Tiantian. Bakit hindi tayo magdiwang? Masaya ang bata. Si Ginoong Shen ay makakaramdam ng iyong pagpapahalaga. Asawa. Ilang araw na lang, kaarawan na ni Tiantian. Paborito niya ang mga prinsesa sa kwentong pambata. Maghanda tayo ng party na may tema. Ikaw ba ang gumawa nito? Asawa, ako ang nanay ni Tiantian. Kung hindi ako, sino pa ba? Dati, hindi kita nakikita na ganyan ka nag-aalala kay Tiantian. Anong nangyari ngayon? Inaamin ko, dati ko nga napabayaan si Tiantian. Mula ngayon, sisikapin ko makasama ng maayos ang bata para ang ating tatlong pamilya ay lalong maging masaya. Sige na, gawin natin ayon sa sinabi mo. Hoy, Hipag, pumayag si Ginoong Shen magkaroon ng party para kay Tiantian. Pero dahil ang plano mo ang ginamit, ang mga paghahanda naman, kailangan mo akong tulungan. Huwag kang mag-alala, Hipag. Titiyakin kong tapusin ko ito. Gayunpaman, imumungkahi kong gawin ang handaan sa bahay. Mainit ang kapaligiran, pamilyar pa si Tiantian. Ganitong maliliit na bagay, ikaw na ang bahala dyan. Pumasok sa bahay mo, mas lalapit ako kay Qin Shen. Ate, nandito na ako. Pero Jiang Sixue, alam mo ba, hindi ang tao ni Qin Shen ang gusto ko, kundi ang kanyang puso. Wala po si Tatay Shen. Nasa study room siyang nagtatrabaho. Bakit po? Mabuti na lang nasa bahay ka. Naiisip ko lang kasi, na naghihirap ka ng ganito para kay Chayan sa birthday niya. Dapat makita ni Tatay Shen ang mga ginagawa mo, pero palagi siyang abala. Paano kaya? Pupunta ako sa harap niya para mapansin niya ako. Huwag na, ate. Baka isipin niyang masyadong halata. Okay lang yan. Maya-maya lang maghahanda ako ng palaro. Kapag nandoon si Tatay Shen, makikita niya ang effort mo. Regalo? Hindi ka pa ba nagbigay ng birthday gift kay Chayan? Ganitong bagay. Kung hindi mo sasabihin, paano ko malalaman? Kasalanan ko. Naging kampante ako. Pero may oras pa naman, ikaw na ang bumili ng regalo kay Chayan. Ako na ang bahala sa pag-aayos. CJ, pupunta na ako ngayon. Ganat. Ngayon ang pinakamagandang oportunidad para kay Qin Shen. Auntie, hindi pa kita nakikita. Sino ka po? Chen, hello. Ako si Yuan Qian, kaibigan ng iyong nanay. Auntie Yuan. Ang ganda mo. Pareho tayo. May malalaking mata. Kung dati sana hindi namatay ang anak ko. Dapat sana kasing edad niya, na halos kasing edad na rin. Tara, samahan mo ako sa Central Ave. Bibilihan natin ang Little Ancestor. Pero ngayon, nandyan lang, si Tatay Shen at si Yuan Qian. Hindi po ba kayo takot? Nag-iisip ka lang. Si Yuan Qian, isang babaeng kasal. Ang mahal lang ay ang asawa niya. Paano pa siya mag-iisip ng ibang lalaki? Auntie Yuan,
Gusto ka ni Tian-Tian. Pwede ka ba madalas bumisita kay Tian-Tian? Naman. Auntie, ngayon, maglalaro na tayo nito. Okay ba? Yehey! Gusto ni Tian-Tian ang maglaro. Ano po yun? Tagu-taguan. Sige. 100. 99. 98. Magsisimula na akong 97. 54. 53. 52. 51. Dito na yata ang Sino ang nagpahintulot sa'yo? Nasaan ang security? Huwag. Kasama ko si Tian-Tian. Nagtataguan kami. Ayaw mo siguro na masira ang saya niya. Tita Xiao Yuan. Nakatago ka na ba? Hahanapin na kita. Nakatago ka sa likod ng kurtina. Nahuli ka na. Paano ko ipapaliwanag? Lumayas ka. Tita Xiao Yuan. Eh. Shenny, ganito tayo ngayon. Baka makita ni Tian-Tian. Paano ko ipapaliwanag to? Tita Xiao Yuan, nandito ka. Bakit wala ka rin dito? Tita Xiao Yuan, saan ka nagpunta? Salamat, Shenye. Salamat sa'yo, hindi ka agad nahuli ni Tian-Tian. Sinindihan mo ang apoy. Gusto mong tumakbo? Amang Shen, balak mo ba akong patayin? Pinaghandaan mong mabuti ang paglapit mo sa akin nang walang listening device. Sayang ang punta mo. Akala ko si Amang Shen. Itinuring lang akong kriminal. Akala ko pa naman. Pumunta sa Kinshi bilang dealer. Paulit-ulit na nakuha ang atensyon ko. Sabihin mo, ano ba talaga ang pakay mo? Pera ba? O kaya? Katanyagan? Ang pakay mo ay ako. Matalino nga si Amang Shen. Walang nakakalusot sa iyo. Kanina pa si Amang Shen. Akala ko, gusto niyang maging kabit ko siya. Babaeng may asawa na. Walang hiya. Si Amang Shen namang, lalaking may asawa na. Makapagsasabi ka ba? Hindi ka na humaling. Mag-asawa ta mula ngayon. Sasamahan kita sa kasino. Sana tulungan mo kami. Madadaya mo ang iba. Hindi ako. Pumili ka, mabuhay o mamatay.
Iniisip ng lahat, kami ni Sinyan ay malapit. Ngunit ilusyon lang iyon. Iyon lang ang pinapakita niya sa harap ng iba. Iyan ang katotohanan. Nawalan ako ng magulang bata pa. Wala rin akong kakayahang mabuhay. Kaya siya lang ang bumubuhay sa akin. Kaya sumusunod ako sa kanya, kahit saktan at pagalitan niya. Kaysa sabihin na, ayaw kong tumakas. Mas hindi ako makatakas. Kaya, ano nang kinalaman nito sa akin? Akala ko dati, siye, kahahabagan mo ako. Binibini, nakabalik na kayo. Nasaan si Yuan Qian? Kanina lang narito. Ngayon, hindi ko alam kung saan nagpunta. Busy pa ba si Siye? Opo, hindi pa siya lumalabas. Bakit mo iniisip na kahahabagan kita? Dahil lang sa napakalapit natin ngayon at magkasama sa kwarto. Hindi mo pa ako tinatawag. Alam ba ni Jiang Sixu? Pinagplanuhan mo ang paglapit sa kanya. Ang target mo pala ay ang asawa niya. Ipapaalam mo ba sa asawa ko? Yuan Qian, nasaan kayong dalawa? Ang iyong buhay o kamatayan, hindi ko pinapansin. Talaga? Kami ni Siye. Nasa study. Asawa. Anong ginagawa nyo? Birthday party ni Qianshen. Nakaayos na. Wala ka kanina sa bahay. Naisip ko lang para makita muna ni Shenye. Tingnan kung magugustuhan ni Tiantian. Asawa. Talaga ba? Kung hindi, akala mo ba gagawin ko ang may mangyayari sa amin? Nakahanda na ang mga pagkain. Malapit nang magsimula ang birthday party. Asawa, tara na. Maligayang kaarawan, Tiantian. Laging ligtas at payapa. Shenye, salamat. Hindi na kailangan. Salamat, Shenye, sa lahat ng panahon. Ang iyong pag-aalaga. Shenye, anong problema? Hindi ba nagustuhan ang pagkain? Hindi bagay sa panlasa mo? Lumabas ka. Huwag ka nang manunulsol. Hindi ka welcome sa pamilyang Qin. Layas. Shenye, gusto mo bang tumaya tayo? Walang palabo. Sa pagkakataong ito, taya ko na, mahuhulog ka sa akin. Talong-talo ka na. Pamilya, ang aking hangganan. Talaga? Pero ang nararamdaman ko, mapananalo na ako. Boss Shen, wrong, ang detalye ni Yuan Qian. Kumusta ang paghanap? Ang file ng babaeng ito, malinis naman ito. Pero, Boss Shen, lahat ng hindi kilalang variable ay mga mapanganib na senyales. Mas mabuti pang mawala siya. Boss Shen, ano sa tingin mo? Huwag muna. Mayroon din siyang amoy black licorice. Ipagpatuloy ang paghanap. Sabihin mo pag malinaw na. CJ. Salamat. Si Qin Shen, simula ngayon, ay mas magiging maingat sa'yo. Mag-ingat ka. Ang galit ay emosyon din. Ang taong tulad ni Qin Shen, hindi nagkakaroon ng damdamin para sa mga walang halaga. May punto ka dyan. Kailangang totoo ang pai para makagat ng isda. Kaya naman, kailangan pa kita para tumulong sa isang palabas. Bakit kakaunti ang tao ngayon? Nasaan si Yuan Qian? Tinawag siya ni Sinyan. Pagkaalis niya, lahat ng boss ay umalis na.
Nasabi ko na, ang ganong kadiring pakikisama, ayoko nang pumunta. Wala kang karapatang tumanggi. Huwag kang umabuso. Ako ang asawa mo, hindi pag-aari. Alis. Alis na. Sabi ko, umalis ka. Tulungan mo ako. Halika. Tara. Nawalan ako ng magulang noong bata pa, at wala akong kakayahang mabuhay. Kaya sa kanya lang ako umasa, kaya ako sumusunod sa kanya, at hinahayaan siyang saktan ako. Kaysa sabihing ayokong tumakas, masasabi kong hindi ako makatakas. Tulong, nakikiusap ako. Iyan, hindi dapat tumaya ng malaki. Asawa ko, tigilan mo na. Alam kong nagkamali ako, asawa ko. Patawarin mo na ako. Ginoong Shen, bakit ka narito? Lumayas ka. Paumanhin. Qinshen, ang init sa iyong mga mata ay nagsabi na sa akin. Ang apoy ng selos ng lalaki ay nasa puso mo na at nagliliyab na. Asawa ko, hindi ba busy ang club ngayon? Bakit ka maagang umuwi? Sino ang nagpahintulo? Isuot itong damit? Hubarin mo yan. Asawa ko, huwag ka namang masyadong atat. Pupunta na ako para hubarin yan. Mahal, handa na ako. Mahal. Kasalanan ko't napakabagat. Nawalan na ng gana si Mahal. Yuan Qian, tingnan mo ang dalawang damit. Alin ang mas maganda? Yung pink, para mas pumuti balat mo. Tama ka. Sinusuot ko yung pink. Kaya pala gusto ni Mahal. Napansin ko, masigla, ang iyong pakiramdam. May magandang nangyari kahapon. Dahil kay Shenye, masyadong nagmadali kagabi. Pagdating sa bahay, direkta sa akin. Parang halimaw, mukhang simula ngayon. Kailangan kong maghanda pa ng mga damit na gusto niya. Hindi ko akalain na si Jiang Sixue ang nakalama. Mukhang panahon na para bigyan si Qinshen ng matinding gamot. Si Yuan Chen ang asawa mo. Ang mga bagay sa kanya, di ba't ikaw ang masusunod? Sapat ang pera namin. Ang tao. Salamat, Boss 2. Si Yuan Qian ay sa inyo na. Napala, ilalagay ko ang gamot sa gatas na madalas niyang inumin. Pagdating ng oras, idadala ito sa EA na silid. Shenyi,
May kakilala akong doktor, sinabi sa akin. Si Yuan Qian ay nagparitoke ng mukha. Ang pag-ugali niyang ito, maaaring para burahin ang lahat ng bakas noot. Siya ay mapanganib talaga. Umuwi ka na. Shenyi, hindi si Yuan Qian, isang simpleng tao. Hindi siya dapat mapahamak. Kami lang, napso lang bigla. Simula ngayon, hindi na ako uulit, hindi na ako mangangahas. Bigla ang nais lang. Kayo dalawa, kadalasan sa club, madalas kayong naglalambing, di ba? Matagal ko nang, ayaw ko na sa inyo. Sabihin, aling kamay ang nambasto sa dealer? Ako. Ayaw mong sabihin, di ba? Gusto mong tumakbo. Yuan Qian, Yuan Qian. Sino ang nandito? Maliligtas na tayo. Sigurado ka, maliligtas na kayo. Anong gagawin mo? Shenyi, nandito ako. Shenye, iligtas mo ako. Tulong. Asikasuhin mo sila. Shenye, huwag. Shenye, huwag. Shenye. Ayos ka lang. Shenyi, bakit ka nandito? Takot ako. Ayos na. Sobrang natakot ako. Pasensya na, Shenye. Hindi ko sinasadya. Sobrang nahihirapan lang ako. Ang hirap. Hindi ba sabi mo, gusto mong maging babae ko? Bakit mo ako itinataboy? Lolong Shen, sinabi mo dati, ang pamilya ang iyong hangganan. Ako rin, hindi tayo pwedeng maging makasarili. Sa susunod, wag na lang tayong magkita. Bini-bini, dahil ang layunin mo ay ang lumapit kay Qin Shen. Bakit mo naman siya tinatanggihan mo? Iniligtas ako ni Qin Shen ngayon. Totoo na may gusto siya sa akin. Ngunit kung basta na lang tatanggapin ang kanyang pag-ibig, magiging alaga niya lang ako. Tulad ni Jiang Sixu, isang walang halagang kasangkapan. Ang gusto ko ay hindi lang ito. Gusto ko, mahalin niya ako ng lubusan. Maging baliw para sa akin. At pagkatapos, ang puso ni Jiang Sixu, masunog na abo. Pumasok po kayo. Gusto ko yung
Nasaan si Yuan Qian? Sabi niya may problema sa bahay. Nag-leave siya. Walang pahintulot ko. Sino ang nagpahintulot na umalis siya? Lolong Shen. Ang mga nasa dating club ay nagpapaalam. Hindi mo naman tinanong. Isang babae. Lumilitaw kung kailan niya gusto. Nawawala kung kailan niya gusto. Naglalakas loob paglaruan ako. Lolong Shen. Sa tingin mo kay Yuan Qian, nahulog ang loob mo. Tatay, sa wakas, nandito ka na. Alam na ni tatay na namimiss mo siya, kaya maaga akong umuwi. Si Tita Xiao Yuan, matagal na, hindi dumalaw dito sa bahay. Sobrang namimiss ko siya. Tatay, ikaw ba ang nagbigay sa kanya ng maraming trabaho? Kaya wala siyang oras para samahan ako, ang sama mo. Si Tita Xiao Yuan kasi, kaibigan siya ni Mommy. Tungkol dito, kay Mommy mo itanong. Jiang 6, bilisan mo, tawagan mo si Tita Xiao Yuan. Sobrang namimiss ko siya, gusto ko siyang makita agad. Qin Tianchen, huwag mong gamitin yung tono. Sa akin, ako ang nanay mo. Mag-ingat ka o papaluin kita. Ano? Hindi ka pumunta sa club? May mga nangyari kasi, nag-leave ako sa club. Hay, bahala na. Pag-usapan natin mamaya. Gusto makita ka ni Tian Tian. Pumayag si Yuan Qian. Ngayong gabi, mag-dinner dito sa bahay. Yehey! Aling Wang, opo, magdagdag ng isang peres. May bisita sa bahay. Sige po, naintindihan ko. Ay nga pala, si Mr. Shen ay may ngayong gabi. Huwag ihanda. Sige po, naintindihan ko. Matagal na rin hindi nakasama si Tianchen. Ngayong gabi makakasama ko si Tianchen. Saka ako lalabas. Yehey! Ang galing! Ngayong gabi, ang paborito ko, sina tatay at tita Xiao Yuan, ay kasama ko. Tara na, tara, dadalhin ka ni tatay. Yuan Qian, matapos kang makita ni Tian Tian, ay pilit ng gustong makita ka. Tungkol sa nakaraang birthday party, salamat sa iyo. Kayo at si Shenye ay madalas na nag-aalaga sa aming mag-asawa na makagawa ng kahit ano. Ay dapat lang. Shenye, matagal na tayong hindi nagkita. Elnan. Kita mo, hindi ko akalain na si Sinyan na mukhang mahinahon. Sa ganitong ba ay talagang nagmamadali. Sa sandaling ito ay naguguluhan lang. Nakapagpatawa lang ako kay ate. May dala rin akong isang regalo. Nag-aral ako ng paggawa ng pabak. Natuklasan ko na ang pabak ay hindi lang nakakapagpanatili, kundi pati na rin damdamin. Sana itong pabangong kandila para kay Shenye at kay ate na mas maging malambing sa gabi. Hindi masama. Anong amoy ito? Ito ay black licorice. Nakakaibang amoy, malalim at mahiwaga. Pinangalanan ko ito na di malilimutan. Asawa ko. Amuyin mo. Naamoy ko. Mahirap kalimutan. Mang Shen, subukan mo kaya. Gusto mo ba? Gusto ko. Tita Yuan, nakarating ka rin. Sobrang nami-miss kita. Miss ka rin ni tita. Nakaraan sa kindergarten, tinuruan kami gumawa ng handicraft. Gumawa ako ng tasa para sa'yo. Nasa cabinet. Talaga? Sige, pupunta si tita. Mang Shen. Si Jiang Sixu ay nandyan. Nakita niya, paano ipapaliwanag? Ano naman? Si Tianchen. Paano kung makita ni Tian Tian?
Tatay Shen. Lumagpas ka na sa linya. Bigla kong naalala. May kailangan pa sa bahay. Kailangan ko nang umalis. Sweet, ang regalo mo para kay tita. Nagustuhan naman ni tita. Sa susunod kakain ako ulit. Bye-bye. Bye-bye. Hoy, asawa ko. Hindi ba sabi mo ngayong gabi magkakainan tayo sa bahay? Saan ka pupunta? May kailangan sa clubhouse. Una na ako. Mukhang, oras na para tapusin ang lahat. Bakit kailangan ko umibig sa hindi dapat? Kung mas maaga ko siyang nakilala, hindi ganito kasakit. Kung ayaw mong iwan ako, sa pagkakataong ito, huwag kang tatakas. Shenny, ayokong dahil sa pansamantalang pagnanasa at bugso, gumawa ng maling desisyon. Paano kung hindi ako bugso? Yuan Qian. Seryoso ako sa'yo. Nasa isang bigong kasal, matagal na akong sugatan. Kaya Shenye, kahit gusto kita talaga. Pero wala akong magagawa, maniwala sa salita mo. Lang, na seryoso ka sa akin. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Ang dapat kong gawin. Para patunayan mo sa akin. Sa susunod na Sabado, kung pupuntahan mo ako ay sa iyo. Mahal, tinitingnan mo ang kaarawan ko. Baka naman gusto mong bigyan ako ng sorpresa. Kung gayon, sa bahay na lang tayo. Magdiriwang tayo ng maayos. Okay. Sa susunod na Sabado, kung pupuntahan mo ako, akin ka na. Mahal, ikaw ba yan? 8. Maligayang ba? Ito ba? Lahat inihanda mo? Nasaan si Shenye? Pagdating ko kanina, hindi ko siya nakita. 8. Huwag kang mag-isip. Marami at magulo sa club. Normal lang na abala si Shenye. Dahil mag-asawa kami, walang pagkakahiwalay. Kung gusto mong makasama siya sa birthday niya, maging mas maagap ka. May inihanda akong damit para sa iyo. 8. Sobrang bagay sa iyo to. Saka hindi ba sabi mo, pinakagusto ni Shenye na nakapink ka? Ang damit ko naman, talagang napili ko ng tama. 8. Bakit hindi mo isuot ang damit na ito? Ngayong gabi, puntahan mo si Shenye. Kayo na lang dalawa sa hotel. Mag-enjoy kayo. Aalis na ako. Qin Shen. Ngayon, nakasalalay. Sa iyong desisyon. Shenyi. Sabi ni ate, maghihintay siya ngayong gabi sa Garden Hotel, kwarto 307. Ngayong gabi, Garden Hotel, kwarto 312. Huwag kang mawawala. Sa susunod na Sabado, kung pupuntahan mo ako, akin ka na.
Mahal, nandito na ako. MS, Jang. Taga-Garden Hotel po ako, Shift Manager. Ito po ang bote, nakataon ng kapanganakan ninyo, mula sa French Winery. Kinakatawan ko po ang buong hotel. Maligayang kaarawan po sa inyo. Nandito ka na. Ngayon, maniwala ka na. Na totoo ang sinabi ko, di ba? Handa na ang tubig. Sandali lang. Yuan Qian, nasaan ka? Ate, anong nangyari? Nakabook na ako ng hotel. Pero si Lord Shen ngayon, hindi na mahanap. Mahal na mahal ko siya. Bakit niya ito ginagawa sa akin? Si Lord Shen ngayong araw, hindi ba siya nasa tabi mo? Sa mahalagang araw na ito. Kahit happy birthday man lang ay hindi nasabi. Nawala siya. Bakit hindi mo tanungin si Lord Shen? Sabi ko nga, nawala siya. Tinawagan ko siya, hindi siya sumasagot. Tinanong ko si Arong. Sabi rin ni Arong, hindi niya alam kung nasaan. Yuan Qian, sabihin, kasama ba niya, yung babae dati? Mababaliw na ako. Huminahon ka muna. Huminahon ka. Huminga ng malalim. O isipin mo sa ibang paraan. Talaga ba importante sa iyo si Lord Shen? Hindi mo kayang mabuhay kung wala siya. Siya ang lahat sa akin. 6 na taon na ang lumipas. Noong kaarawan ko, ang VE gala ng KinCorp. Lahat sila nakalimot sa birthday ko. Siya lang ang lumapit. At binigyan ako ng maliit na cake. Mula noon, nahulog na ako sa kanya. Gusto ko siya. Siya lang ang gusto ko. Yuan Qian, samahan mo naman ako. Sobrang nahihirapan ako. Sobrang lonely ko. Samahan mo naman ako. Lalabas ako ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng gabing ito, tiyak na tutulungan kita kay Lord Shen. Salamat sa pagdating mo. Ako na nasa kailaliman. Naramdaman ang pagmamahal. Ako ay sa iyo na. Jiang Sixu, maligayang kaarawan. Ang numerong tinatawag mo ay nakapatay. Ikaw lang ang meron ako, Qin Shen. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Bakit ganito sa akin? Hubad. Ma'am, nandito po ba kayo? Hindi mo maintindihan? Sabi ko, hubad ka. Mahal, kaarawan ko ngayon. Bakit hindi ka sumama? Ganito mo ba ako kamuhian? Hindi. Gusto kita. Gusto kita bawat sandali.
Kapag ang tao ay desperado, nawawalan ng isip. Jiang Sixu. Ang kwento, nagiging mas kawili-wili. Mahal. Ashen. Sabihin mong mahal mo ako. Mahal. Mahal kita. Ikaw lang ang mahal ko. Gamit ang mga ebidensya. Kasama puso ni Qin Shen. Sapat na para hilain ka sa impyerno. Sabi mo noon, ako ba'y panganib na hindi kilala? Bakit ka ulit lumalapit? Sa mga tao, lahat ng babaeng lumapit sa akin, may sariling pakay, pera at tubo, para sa kapanatagan at mayaman at marangal na buhay. Ikaw lang ang iba. Gusto mo ako. Mabuti ka sa akin. Mabuti ka kay Tiantian. Kung minsan, nagkakaroon ng maling akala, baka nga tayo na ang magkapamilya. Ang pagdating mo ay nagpangarap sa akin. Pwede rin ba ako magkaroon ng simpleng, masayang kinabukasan? Pero kung sasabihin ko, ang alam mong ako ay hindi ang tunay na ako. Tanggapin ko na. Kahit di ka maniwala, bukod sa'yo, ang puso kong ito ay hindi tumibok para sa iba. Pero si Jiang Sixu ay asawa. Talagang hindi ko siya mahal. 6 na taon na ang nakalipas, nagamot ako, kaya't walang malay, nagsama kami isang gabi, nagkaroon ng Tiantian. Kaya pala, hindi niya sinadyang ipilit noon. Sa mga tao, mahigpit kong pinipigilan ang sarili ko. Hindi lumalapit sa baba. Para hindi na maulit ang ganitong bagay. Hindi na mangyari muli. Salamat sa pagmamahal. Nang mamatay ang magulang, hindi ko inisip, may taong tapat pa rin sa akin. Pero, paumanhin, hindi ko pa lubos, mailagay si Jiang Sixu sa kapahamakan. Kailangan kitang gamitin. Kahit matagal ka ng kasal sa Qin, hindi ka pa rin sumusunod sa patakaran. Ang pamilya Qin ay kilala sa angkan, hindi lang basta ordinaryong pamilya. Ang asawa mo, araw-araw siya sa labas, nagtatrabaho ng husto. Hindi ka niya nasalubong sa birthday. Pumunta ka pa rito para magsumbong. Sa tingin, ang pagiging manugang mo sa Qin. Sawa ka na, inay, paumanhin po, hindi ko iyon sinasabi. Huwag mong kalimutan. Ngayong bumagsak na ang Jiang, ang buong pamilya, si Ashen na lang ang bumubuhat. Kung gusto mong mapanatili ang lalaki kaysa maging palaaway, mas mabuting pagbutihin ang mga gawain. Kung hindi ka makapanganak, magsisaalis ka na agad. Magbigay daan. Inay, sa bagay na ito, kami ni Shenyi ay may plano. Bukod pa riyan, nasa kritikal na yugto. Ang kanyang karera, mas mabuti, dahan-dahanin na lang natin. Enye. Hello. Tanga, hahamon ka pa sa akin. Pasensya na, ate. Gusto mo nang mamatay? Ate, huwag kang magalit. Tutulungan kita. Ate, talagang likas ang ganda. Pati paa mo, ang ganda. Kaya pala napangasawa mo si Ginong Shen. Lahat ng babae naiinggit. Si Ginong Shen, mula kagabi hanggang ngayon, kahit isang paliwanag, ay wala pa akong natatanggap. Anong ibig niyang sabihin? Talaga? Kapag ganitong mga panahon, mas kailangan kumalma. Kung maghihintay pa ako ng ganito, mababaliw na talaga ako. Sa ganitong pagkakataon, bakit hindi ipausap ang mga nakatatanda sa pamilya Qin para sila ang magsalita? Walang taga-pamilya Qin ang may gusto sa akin. Kanina, hinanap ko ang biyena. Ang plano ko sana ay para siya, ang pumagitna para sa akin. Tapos, ano ang nangyari? Sinabi pa niya na, kung hindi mo mapanatili ang lalaki, kasalanan mo iyon at pinapanganak pa ako ng pangalawa. Hindi ko man lang makita si Ginong Shen kahit minsan. Paano ako manganganak? Baka naman si matandang Ginang Qin. Gusto niyang magkaanak ka ulit ng lalaki. Paano mo nalaman? Kung ganoon nga ang sitwasyon, magiging malaking problema iyan kung ang matandang Ginang Qin ay ang anak ang pinapahalagahan. Paano kung si Ginong Shen may babae pa sa labas? Masyado akong madaldal. Pasensya na. Ituloy mo ang sinasabi mo. Kung ang babae sa labas, ang maunang magkaanak ng lalaki sa iyo. Paano na si matandang Ginang Qin? Yuan Qian. Mukhang sanay na kasi akong masyadong pasensyoso sa iyo, kaya nasasabi mo na lang, kahit ano pa yan.
Alam ko, ang mga sinasabi ko ay siguradong magagalit ka. Pero para rin to sa'yo, kaya kailangan kong sabihin. Ang pinakakailangan natin ngayon ay alamin ang lagay ni Master Shen. Sige, sabihin mo pa. Sa totoo lang, madaling malaman kung lalaki ay nagluloko sa'yo. Pagmasdan mo lang mabuti. Ito lang ang kailangan. Ang lalaking nagluloko, madalas, hindi pansinin ang itim na coat. Maaaring may maiwan, buhok ng kabit. At sa sasakyan, baka biglang may lumitaw, gamit ng ibang babae. Miss na kita. Miss na rin kita. Ang pagtibok ng puso, parang ubo hindi maitap. Kapag ang lalaki umibig, ang sobrang kasiyahan, sila ang unang magtataksil. Ate, okay ka lang ba? Ginoong Shen, may iba na nga siyang babae. Lubos kitang nauunawaan. Ang buhay mayaman ay tila. Ngunit ordinaryo lang sila, sa sakit na di maintindihan. Para sa payapang maging bihag sa interes, o kaya ano, sundin ang matandang ginang, manganak ng pangalawa. Hindi ang ayaw kong manganak, kundi di ako makapanganak. Hindi makapanganak. Ano ang ibig sabihin niyan? Huwag magtanong ng di dapat. Hindi makapanganak. Sino ang nasa likod ni Jiang Sixu? Bakit di ko pa nakikita? Dr. Barto. Palagi ako naniniwala sa kakayahan mo hanggat kaya mong gamutin ang kawalan ko ng anak. Magkano man ang gusto mo, sabihin mo lang. Miss Jiang, ang iyong sintomas ay likas. Dagdag pa, nalampasan mo na ang pinakamagandang edad. Mukhang mahirap makuha ang nais mong resulta. Ako, si Jiang Sixu, hanggang ngayon, bawat hakbang ay maingat. Natalo pa rin ako sa tiyan kong ito. Kung hindi lang noon, ginamit ko si Jiang Sini para ipanganak si Qin Tiantian, yung bastardo. Siguro hindi ako makakapasok man lang sa pinto ng pamilya Qin. Akala ko patay na ang anak ko. Si Tantan ang anak ko. Jiang Sixu. Salamat sa pagiging tanga para malaman ko ang totoo. Huwag kang magmadali. Unti-unti ko magbabayad sa iyo. Tantan. Gustong-gusto ng nanay na mayakap ka. Sana ganito ka, masaya at maganda, sa harap ko. Pero malaki ang panganib ngayon. Isang mali, lahat mali. Maghintay ka pa, anak. Dr. Barto, saan ka nagpunta nitong mga araw? Hindi mo ako nalimutan, di ba? Nandito pa ako. Dr. Barto, matagal ko nang naririnig. Gusto ko lang sana uminom kasama ka. Huwag kang ata. Sayang naman kung inom lang. Maglaro tayo ng mas matindi. Sige. Anong gusto mo? Yun ang lalaruin natin. Pagtaya ng numero, kung manalo ka, iyon na ang lahat ng ito. Pero kung matalo ka, Dr. Barto, may isang hiling ako. Anong hiling? Pagkatapos ng laban. Bakit, Dr. Barto? Ayaw mo.
Magbigay ng baraha. Ang huling barahan na lang ang natira. Dr. Barto, tumaya sa malaki o tumaya sa maliit? Kailangan pa bang sabihin? Siyempre, maliit. Pasensya na, Dr. Barto. Natalo ka. Talo, tanggapin na lang. Dapat mong tuparin ang iyong pangako, di ba? Anong gusto mo? Gusto ko. Kay Shangshuk. Ulat sa pagsusuri. Shangshuk, ang tapang mo. Kung may nagpadala nito sa akin, hindi ko malalaman sa pamilya na may isang manok na di ng itlog. Kaya pala noon, nagbibigay ka ng dahilan para sa akin. Kung hindi ka makabuntis, lumayas ka na kaagad. Nay, may tao siguro. Sinisiraan ako. Huwag ka maniwala sa kanila. Ako, muda pa ako, at maayos din ang katawan. Paano ako hindi makabubuntis? At saka si Chan, hindi ba't ako ang nagluwal? Hindi na kailangang sabihin. Resulta lang ang tinitingnan ko. Sa loob ng isang buwan, kung hindi ka pa buntis, hahayaan ko si Asin na makipagdiborsyo sa... Jayang Siksu. Hindi ko alam, itong regalo para sa... Masaya ka ba dito? Ek, Yuan Qian, nasaan ka? Ek, anong ginagawa mo? Kailangan kong sabihin sa'yo, isang sikreto, kung maglakas loob kang sabihin, kukunin ko ang buhay mo. Huwag kang mag-alala, ate. Talagang hindi ko sasabihin. Kung hindi ka naniniwala, maaari mo nang kunin ang buhay ko. Ang katawan ko ngayon ay hindi na makakabuntis. Ngunit kailangan ko pa rin mabuntis sa loob ng isang buwan. Kung hindi, tuluyan ko nang mawawala si Master Shen. Ek, ang bagay na ito ay hindi naman ganap na walang solusyon. Talaga, maaari kang humanap na taong mapagkakatiwalaan mong magbuntis. Pag-isipan mo, kahit na ang tiyan ay sa iba, ang batang ipapanganak ay maaaring maging sayo. Kapag nakuha mo na ang posisyon sa pamilyang Qin, bigyan na lang ng pera para paalisin, hindi ba? Magandang paraan iyan. Ang problema lang ay, saan hahanap ng angkop na tao? Pwede ka nga. Ako, hindi ko kaya. Ek, ako ang asawa ni Sinyan. Kaya naman, ikaw ang pinakamagandang piliin. Dahil nga, asawa ka ng iba, kaya hindi ako nag-aalala. Kung papalitan ng isang batang babaeng single, mas mag-aalala pa ako. May balak siya kay Master Chef. Hindi, ate. Ek, hindi ito usapin ng pera. Sabi mo dati, naaalalahanin ang utang na loob ko. Ano mang hilingin ko, ayos lang. Yuan Qian, basta tulungan mo ako ngayon. Kahit ikaw, o si Sinyan, papasikatin ko ka. Umangat agad sa buhay. Asawa ko, nagpupuyat na naman sa Magpahinga ka na. Magpahinga ka na. Anong nangyayari ngayon? Bakit ang init? Jan Siksu.
Bakit ka nandito? Lumayas ka. Sa ganitong sitwasyon, kung hindi mo ilalabas, mamamatay ka. Kian. Bakit ka nandito? Pinapunta ako ni Jiang Sixue. Pinapunta ka ni Jiang Sixue. Bakit niya yan ginawa? Gusto niyang ako ang magbigay sa'yo ng anak. Ano ang iniisip mo? Manganganak. Nakita na ba kita kahit saan? Sa tingin ni Master Shen, saan niya kaya ako nakita? 6 na taon na. Napuntahan mo na ba ang Liu Baiju? Hindi pa. Bakit? Noong mga panahong iyon, nakakilala ako ng isang tao. Anong klaseng tao? Isang taong kayang maging kalmado. Mayroon siyang amoy tulad mo. Nandoon si Qin Shen, huwag siyang patakasin. Takpin siya. Tigil. Nandoon, takpin siya, huwag kang tumakbo. Tigil. Ang bulaklak ko. Tumahimik ka kung ayaw mong mamatay. Nag-iisa si Qin Shen ngayon. Kung hindi natin siya tayo ang mamamatay sa huli. Habuli. Nagdurugo ka. Anong ginagawa mo? Ito'y itim na licorice. Pampawala ng sakit at pagdurugo. Pero, kung mali ang dosis, ito'y nakamamatay na laso. Kahit isang elepante, mabilis na mamamatay din. Hindi ako nag-aalis na ako. Ito na lang ang sa iyo. Isang beses lang kada araw. Kalahating gisantes. Gagaling ka sa 1 linggo. Ah, kaya pala. Ang taong nailigtas ko dati. Siya pala. Ako lang pala. Kapalit ng babaeng iyon. Matagal na akong hindi nakakita sa kanya. Sa puso. Ikaw lang ang natatangi. Maingat ako sa kilos. Sinadyang mang-akit. Karapat-dapat ba ako sa puso niya? Hindi importante ang nakaraan. Ang mahalaga ay, ang taong nasa tabi mo ngayon ay ako. Ginoong Shen. Gusto kita. Anong tawag mo sa akin? Ginoong Shen. Tawagin mo ang pangalan ko. Qin Shen. Tawagin mo kong Ashen. Ashen. Libo-libong beses akong nagpigil. Natalo pa rin sa kanya ang pagmamahal niya ngayon. Ayokong mahulog. Ngunit lalo lang akong nahulog. Ashen, kailangan ko nang umalis. Sabihin mo sa akin. Bakit si Jiang Sixue gusto na ikaw magkaanak ng anak? Gusto ni matandang Ginang Qin na magkaanak muli ng anak na lalaki si Jiang Sixue. Ngunit hindi siya makapanganak. Kaya ako ang pinuntahan niya. Kahit hindi siya makapanganak. Bakit naman pilit na hinanap ka para magkaanak? Siguro, iniisip niyang kasal na ako. Hindi na ako magkakaroon ng interes sa iyo. Kaya siguro ako ang pinuntahan niya. Kaya ikaw sa akin.
May gusto ka ba? Shen. Parang mali ang tinatanong mo. Si Jen Sixue, puro kasamaan ang ginawa. Pero ikaw lang ang pinahanap niya para magkaanak. Ito pala'y hindi masama. Yuan Qian. Sana ikaw ang magkaanak ng ating anak. Tapos ano? Makasama ako. Hayaan mong alagaan kita. Habang buhay. Shen. Huwag kang masyadong mabuti sa akin. Dahil, ginagamit lang kita. Nakatakda kitang saktan. Kagabi kayo. Nagtagumpay ba? Walang napansin. Huwag kang mag-alala, ate. Sinunod ko ang utos mo. Kagabi, nalinlang ko si Ginoong Shen. Akala niya lang, ikaw ang kasama niya. Hindi ko ito kailangan, ate. Palagi, sa akin at kay Sinyan, kayo ang nag-alaga. Kaya pag-asikaso, sa inyo ay tungkulin ko. Hindi ko kailangan ng pera. Ikaw talaga ay tapat. Pero mukhang maputla ka ngayon at namumula ang mata. Okay ka lang ba kagabi? Kagabi, malakas ang hangin. Maingay ang bintana. Kaya hindi ako nakatulog. Tungkol naman kay Ginoong Shen, mabait siya sa akin palagi. Kagabi, gamot lang ang naging tulog. Hindi ko iyon papansinin. Kung ganoon, mabuti. Anong problema? Siguro sobrang nahirapan ka. Paumanhin, ate. Ang ibig kong sabihin, ang gamot na binigay kagabi ay malakas. Kaya si Ginoong Shen, parang hayop sa akin. Kayo. Ilang beses kagabi? 1, 2, 5. Wag na. Ayoko nang marinig. Kung gayon, ate, paalam muna ako saglit. Pupunta sa banyo. Sobrang sakit ng tiyan ko. Ginoong Shen. Bakit mo mas pinipili? Sumama sa iba. Kaysa sa akin. Shenyi. Si Shenyi ay palagi tahimik at hindi palangiti. Bakit kay Yuan Qian lang siya malumanay? Wala ka bang mata? Hindi ka tumitingin sa daan? Mag-ingat ka. Salamat, Shenye. Okay lang. Na-sprain lang. Bakit nagmamalasakit si Shenye? At pinaalalahanan pa siyang mag-ingat. Posible kaya. Mahal. Mahal, nandyan ka ba? Impossible. Impossible. Hindi niya ako pwedeng ipagkanul. Hindi niya ako pwedeng ipagkanul. Miss, buntis ka. Ano ang plano mo? Gusto kong ipanganak ang bata. Nagugustuhan mo na si Qinshen. Sa puso, ikaw lang ang natatangi. Isilang mo ang anak natin. Tapos, magsama tayo. Hayaan mong alagaan kita. Habang buhay. Hindi ko alam. Pero kami ni. Parang ito, ang pagkakagapos at pagkakaisa natin. Nailigtas ko ang buhay niya. Iniligtas din niya ako sa kapahamakan. Mas gusto kong kumawala. Mas lalo itong nagiging mahigpit. Miss, kung talagang gusto mo siya, bakit hindi mo muna hayaan ang sarili mo? Subukan mong pagkatiwalaan siya. Hindi pa ito ang oras. Matagal na akong nakikipaglaban kay Jiang Sixue. Oras na para hulihin sila. Yuan Qian. Yuan Qian.
Giant Sixu, maghiwalay na tayo. Sawa na ako. Hindi. Ayaw, asawa ko. Mahal pa rin kita. Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Pero hindi na kita mahal. O mas tamang sabihin, hindi kita minahal. Impossible. Hindi mo ako mahal. Sino pa ang mamahalin mo? Jiang Sixu, buntis na ako sa anak ni Master Shen. Pagkatapos ninyong maghiwalay, ako ang magiging may bahay ng tahanang ito. Jiang Sixu, umalis ka na. Umalis ka. Kabaligtaran ang mga pangarap. Jiang Sixu, ang kay Qinshen at sa titulo, bilang misis ng pamilya, ay sinugal mo ang lahat. Hindi mo ito dapat pakawalan. Hindi mo ito dapat pakawalan. At hindi mo rin pakakawalan. Okay ka lang, ang sama ng tingnan mo. Sa wakas, tapos na rin ang lahat. Pirmahan mo itong kasunduan. Mapapasa iyo na ang pera. Ayoko nang pumirma. Anong ibig mong sabihin? Kung pipirmahan ko ito, ang makukuha ko lang, $5 milyon. Pero kung hindi ako pipirma, mas malaki ang makukuha ko. Kulangan pa sa iyo. Magkano ang gusto mo? Aking ibibigay sa iyo. Hindi sapat. Yuan Shen, sabihin mo sa akin, basta't pumirma ka lang, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang gusto ko ay hindi lang pera. Kung gayon, ano ang gusto mo? Ang gusto ko, ang pagiging misis ng pamilya Kim. Yuan Qian, tapang mo nang saktan ako. Noong una mong binigay sa akin ang asawa mo, walang pumilit sa'yo. Bakit noon, hindi mo inasahan ang ngayon? Yuan Qian, puta ka. Nag-trader ka sa pamilya? Hindi ka paliligtasin ni Sinyan. Ano ngayon? Ang Shenye mo ay poprotekta sa akin. Si Shenye ay hindi malapitan ng babae. Noong gabing iyon ay pampalakas lang na gamot. Akala mo ba totoo ang pagmamahal niya? Larong pang show lang yan. Pero kagabi, sinabi niya sa akin mismo na mahal niya ako. Si Shenye ay hindi ordinaryong tao. May pasan siya, kapakanan at dangal ng pamilya. Ang mga elder ng pamilyang Qin ay hindi tatanggap na babaeng hindi kilala. Pero sa tingin ko, mas maihalaga sa kanila. Ako ang nagkaanak kay Tiantian para kay Shenye. Mayroon pa sa likod ko, ang buong Jiang Group. Ano ang laban mo sa akin? Naalala ko, si Lola Kim. Ang pinakanais magkaap. Nagtanong na ako sa doktor. Ang nasa tiyan ko ay lalaki. CJ, dahil kaya kong pagdalhin ka nitong bastardo. Kaya ko rin. Paalisin siya. Ingat. Ingat. Sinyan, nangaliwa ang asawa mo. Buntis siya sa anak ng iba. Huwag mo siyang pakitaan ng awa. Hindi kita hahayaang saktan siya. Hindi ka ba nakakaintindi? Nangaliwa siya. Ano man ang gawin niya, desisyon niya yon. Kahit ano paman, suportado ko siya. Poprotektahan ko siya. Pinili niya akong maging asawa, ang makatulong sa kanya. Masaya na ako. Sinyan, salamat sa iyo. Pati asawa niya peke. Mga tauhan, itaboy ang dalawang baliw na ito. Palabasin ninyo. Mga tauhan, huwag ka nang magsayang ng lakas. Walang darating. Akala mo ba, ngayon ay panganay ka pa rin hipagsakit?
Gusto mong mapakasal sa pamilyang Kim? Maging lady ng Kim, no? CJ, tignan natin ang mga matatanda sa Kim. Kung sang-ayon sila. Yuan Qian, bago ka pumasok sa pintong ito, may pagkakataon ka pang magsisi. Kung alam mong mali ka, maaari kitang patawarin. Jiang Sixu, lalo ka nang walang kakayahan. Hindi mo kayang ayusin si Ashen, ang babaeng ligaw sa labas. Naglakas loob ka bang dalhin sa harap ko? Nay, iba na ngayon. Walang silbi. Isa na namang hamak na damo. Sabihin, paano? Para hindi ka na mangulit kay Ashen. Ginang Qin. Ito, dapat ninyo itanong sa anak mo. Anong ibig mong sabihin? Ginang Qin, magiging lola na po ka. Hay, halika, upo ka na. Ang bagay na ito, alam ba ni Ashen? Buntis ka na ngayon, huwag kang magpagalagala. Paano kung may mangyari? Lalo na huwag sa babaeng malas, makasama. Siguradong malas yan. Nay, ako ang asawa ni Lord Shen. Sinabi ko na, kung hindi makapanganak ng lalaki, makikipag-divorce ka kay Ashen. CJ, madali lang ang divorce. Pero hindi ba kayo natatakot na mag-withdraw ang Jiang Corp? Sigurado ka ba, ang Jiang Corp ay sa iyo pa rin? Anong ibig mong sabihin dyan? Ano? Mga espesyalista ng Jiang Corp ay sabay-sabay na nagsilipat. Masarap ang handa sa pamilya Jiang. Sinasustentuhan ko itong mga matatanda. Naglakas loob pa silang ipagkanulo ako. Ikaw pala. Walang hiya kang babae ka. Sadyang nilapitan mo ako. Nakuha mo ang tiwala ko. Plano mo pala lahat yan noon pa. Tayong dalawa, sino ba talaga ang walang hiya, hamak? Nanay, peke lang yan. Lahat ng ito ay si Yuan Qian ang walang hiya, ginawa gamit ang software. Huwag kang maniwala sa kanya. Mahal na mahal ko si Shenye. Paano ko naman gagawin ang ipagkanulo siya? Talaga? Bahala na. Ang nangyari ngayon, hindi dapat malaman ni Shen. Kung hindi, papatayin kita. Yuan Qian, kung ayaw mong maging maayos, hindi ka rin mabubuhay. Tama na. Hindi ka pa ba nahihiya? Jiang Sixu, hindi lang ikaw ay manok na di nangingitlog, pati pusang kumakain ng isda. Lumayas ka agad sa pamilyang Qin. CJ, dahil kayo ay di nagpapahalaga sa pamilya. Huwag ninyo akong isisi. Nanay, palagi mong gusto si Tiantian. Mula ngayon, hindi mo na siya makikita. Jiang Sixu, si Tiantian ay ate dugo ng pamilyang Qin. Kahit pa umalis ka na, hindi mo siya madadala. Jiang Sixu, ang if ni Tiantian at ako ay nagmatch. Ako ang tunay na ina ni Tiantian. Tita Yuan, ikaw pala ang nanay ko. Masaya si Tiantian. Miss na miss ka ni Tiantian. Huwag kang umiyak. Ikaw, Jiang Sining. Jiang Sixu, walang hiya ka. Pinalin mo ang aming pamilyang Qin. Matagal na panahon. Mama, Sano report. Maaari ring peki. Huwag kang haya. Maloko ng tagalabas. Tiantian, maaari ka bang bumalik muna sa kwarto? Maglaro ka ng laruan. Pupunta si mama sa iyo mamaya. Okay. Jiang Sixu, kung hindi ka naniniwala, maaari ko nang dalhin si Tiantian sa paternity test. Maglakas loob ka. Impossible. Talagang imposible. Jiang Sining, namatay na 5 taon na ang nakalipas. Nakita ko siyang huminga ng huli. Kung ganoon, ituring mo na lang ako halimaw mula sa impyerno. Nakukuha ng buhay mo. Paano nangyari? Matagal na tayong hindi nagkita. Aking mabuting kapatid, sina mama at papa 2 araw na ang nakalipas. Nagpakita pa sa panaginip. Sinabing nami-miss ka nila. Naghahabol na makita ka. Naiintindihan ko. Nauunawaan ko na lahat. Jiang Sining, masinsinan mong nilapitan ako upang sirain ako. Wasakin ang lahat ng akin. Ngunit ang mga iyon ay akin na talaga. 5 taon na ang nakalilipas. Ang kasal sa pamilyang Qin ay akin. Jiang Industries ay akin. Ang pagmamahal ni na mama at papa ay akin din talaga. Ang kasalukuyan mong masaya at kontentong ay dapat akin lahat. Jiang Sixu, sa iyo hindi ko kailanman naghihiganti, kundi pagkuha lang ng lahat ng akin. Yuan Qian, gusto kong ipapakasal kita.
Shenyi. Nakita ang impormasyon ni Yuan Qian, ang mga nakaraang datos niya. Jiang Xining. 5 taon na ang nakalipas. Ang panganay na anak ng pamilyang Jiang, pinahirapan ng ampon na si Jiang Sixu. Mula noon ay nawala na. Hindi nagtagal, Jiang Sixu nanganak kay Miss Tianqian. Pinalitan niya ang katayuan ng panganay na anak at ikinasal sayo. Samantala, nagpa-plastic surgery si Jiang Xining upang maging si Yuan Qian ngayon. Ang aking bulaklak. Ito ay itim na licorice. Nakakagamot ng sakit at pagdurog. Kaya pala ang nagligtas sa akin noon ay siya at ang gusto kong pakasalan ay siya rin. Hindi tayo nagmamahalan ng huli, kundi isang muling pagkikita. Jiang Xining. Ang hindi ko makuha, hindi mo rin makukuha. Mamatay ka. Mahal ko, ayos ka lang ba? Paumanhin, hindi ko sinasadya. Dalhin niyo siya palayo. Huwag na huwa, lalapit sa pamilyang Qin. Qin Shen, tingnan mong mabuti ang babaeng ito sa harap. Inaakit ka niya para ipaghiganti ako. Akala mo ba mahal ka niya? Hindi ka niya mahal. Alam ko. Kung alam mo na, bakit ka nagbubulag-bulagan? Jiang Sixu. Salamat sa'yo. Kung hindi siya lumapit para maghiganti, hindi ko siya kailanman makikilala. Nagagamit niya ako, masaya na ako, tungkol naman kung mahal niya ako. Aral niya iyon, dahil sa aking puso. Mahal ko siya. Siya lang ang mahal ko. Bakit? Bakit si Jiang Xining laging mayroon ng lahat, at ako naman ay mawawala ng lahat? Dahil hindi ko naisip manakit. At hindi ko rin nagawa mga bagay na labag sa konsensya. Jiang Sixu. Ito ang iyong karma. Ningning, pakiusap. Iligtas mo ako sa ugali ni Master Shen. Kung hindi mo ako tutulungan, hindi ako abot ng bukas. Tingnan mo, nasabay tayong lumaki. Bilang ate mong ampon, tulungan mo ako. Sige na, dahil sa ating mga magulang. Dahil sa ating mga magulang. CJ. Ningning, anong ibig mong sabihin kung gusto mong mabuhay? CJ. Magtapat ka sa mga magulang mo. Lahat ng masamang nagawa, isa-isa, ang bawat isa. Sabihin mo lahat. Tingnan mo kung mapapatawad ka nila. CJ, kamatayan ang nararapat sa akin. Hindi ko dapat. Para makuha ang kayamanan ng pamilyang Jiang. Napatay ko ang nagpalaki sa akin. Kamatayan ang nararapat sa akin. Hindi ko dapat. Para makapag-asawa sa pamilyang Qin. Ako mismo ang nagbigay ng lason. Ipahamak ang aking kapatid at lalong hindi dapat nagsinungaling at ninakaw ang kanyang anak. Kamatayan ang nararapat sa akin. Dapat akong mamatay. Huli na. Hindi kita mapapatawad. Ni ang ating mga magulang. Huwag kang matakot. Nandito ako. Shen. I-drag niyo siya palabas. Opo. Umalis na kayo. Hindi. Maraming salamat sa inyo sa pag-aalaga ninyo sa akin. Kailangan ko nang umalis. Teka lang, Aro. Tulungan mo ako. Ibigay mo ito kay Shen. Aalis na lang siya ng ganyan? Bakit hindi niya ibinigay ng personal? Peke ang aking pangalan. Peke rin ang pagkatao ko. Kahit ako noon pa man, sa pagpasok ko sa club, ay para lang gamitin siya. Tapos na ang lahat ngayon. Ang mga hindi totoong bagay ay dapat maglaho na lang. Yuan Qian, sino ang nagpahintulot na umalis ka? Gusto mo na lang umalis sa akin, tama ba? Shen, bitawan mo na ako. Mula pa sa simula, itinago ko ang katotohanan. Maaaring ang minahal mo ay hindi totoo. Ako. Hindi ko ito karapat-dapat. Kung mahinahon ka, pag-isipan mo. Hindi mo talaga ako mahal. Nabulag ka lang sa panlabas. Na anyo? Tanga. Kahit peke ito ngayon. Noong 6 na taon.
6 na taon noon, ikaw ang nagligtas sa akin. Tama. Ikaw nga ang taong hinahanap ko. Sinabi mo, ang Black Licorice ay may isa pang pangalan na tinatawag na di malilimutan. Tama, hindi nga kita malilimutan. Mahal mo ba ako? Ako. Laro pa tayo, kaya mo. Kung ako ang manalo, maiwan ka dito. Kung ikaw ang manalo, igagalang ko ang desisyon mo. Kung kaya kong sa magulong baraha, mabunot ang Joker, panalo na ako. Kung hindi, panalo ka na. Gusto mo bang manalo ako? Action! Ay flip mo na ang card. Binabati kita. Nanalo ka. Kahit nanalo ako. Pero handa akong matalo sa'yo. Yuan Qian. Ang kapangyarihang magdesisyon sa pagitan natin. Hindi kailanman nasa aking mga kamay. Nasa iyong mga kamay. Maging ikaw na lang. Pamuhay ang buhay na gusto mo, mahalin ang iyong minamahal. Kahit mayroon man ako o wala. Ikaw ang gusto kong mahalin. Magandang araw, ate. Nanay, tulong. Nag-alsa si tatay. Chen. Anong nangyari? Nanay, miss na miss kita. Gusto na kitang puntahan. Pero si tatay, nilock ako sa bahay. Kung hindi ako, tumiakis sa bintana. Nasa hawak pa ako niya. Tian, ang sama mo. Magandang araw, Ginoong Shen. Tian, ang sama mo. Lalapit ka para Asawa ko. Ano na namang palabas to? Tingnan mo, nagtatrabaho ka ng 12 oras, natutulog ng 8, 4 na oras na lang sa akin. Bukod sa mga oras na yan, kasama mo pa si Erbao Tian. Siya ang nanay ko. Hindi ka sang-ayon. Punta ka sa nanay mo. Siya rin ang asawa ko. Asawa ko. Pero hindi mo pwede. Ikulong si Tian. Hindi ba ako sa bahay? Naglilinis kaya di makalabas. Kaya nilock ko siya. Para rin sa pagiging patas. Para di siya palihim maghanap. Ang oras niya sa'yo ay higit pa sa akin. Tara na. Uwi na tayo. Dahil wala na ako sa bahay. Magkakagulo na. Kaya ngayong araw, bibigyan ko ng bakasyon sarili ko. Tara, lalabas tayo. Ang galing, tatay. Ang galing ng diskarte mo. Ha? Pagliban ng isang araw, walang problema. Tara, magbabakasyon tayong pamilya. Tara na. Tatay, nanay, mahal ko kayo. Huwag na tayong maghihiwalay.